Welcome back mga pretty people! And it's another episode of Pretty Petty the Podcast. And as promised, 2 weeks ago, papakita ko na sa inyo yung bago naming condo and yung reason kung ba't nawala tayo na medyo matagal. So, samahan niyo ako in this little condo tour. Let's go! Ayan. So, before we enter nga pala, yung theme nung condo is more on modern Japanese industrial design. So mamaya makita niyo yung loob niya. Let's go. Come in. So ayan. So now you're looking at the first glimpse ng little condo namin. So itutour namin kayo sa buong condo. Pero magsisimula muna tayo sa kitchen. Let's go. Hi! Welcome to the kitchen! Layo. Akala mo na layo na nilakbay. Okay. So, itong kitchen na to, isa sa mga pinakamahal na pinagkagastosan sa bahay na to kasi dito ko madalas kinugugol ang aking oras sa pagluluto. Yes, mahilig po ako magluto. Charot. So, simulan natin sa countertop. So, itong countertop na to, hindi siya yung usual na quartz or yung marble. So, this is called sintered stone. And yung sintered stone, medyo pricey, pero mas heat resistant siya, tsaka mas durable sa mga breakage. So, maganda rin naman yung kulay niya. So, swak na swak to sa aesthetic na gusto namin mangyari for the kitchen. Okay, so, yung mga gamit na lang dito, ito for example, tong kitchen sink. So, if you notice, isa lang yung kulay niya, more on metallic gray or anong tawag din sa finish na yun? Gunmetal. Okay, more on gunmetal finish. Pero, separate namin binili yung bawat components. For example, itong sink, separate siyang binili sa faucet. And yung itong water drinking faucet ay separate din namin siyang binili. So, we are very lucky enough na makahanap kami ng mga separate items na pare-parehas ng kulay. Pero it's a struggle. So there. Storage. Let's talk about storage. So yung storage, push to open siya. Ayan. So we asked the interior designer to put a lot of storage in all of the areas kasi marami kaming gamit. Pero isa sa pinaka nagustuhan ko is itong corner storage. Di ba problema usually yan kapag sa corner, ang hirap buksan, ang hirap maglagay ng pinto ng cabinet. So, ang ginawa nila siyang corner cabinet. So, you have more space dun sa dulo for all of your grocery items. Right. And isa pa sa mga favorite ko dito is yung storage for the glass and yung mga plates. So, it's hydraulic. Hydraulic ba tawag dyan? I think so. Para mas organized siya, mas madali siya makuha, and hindi ko siya masabing space saving kasi medyo konti lang din malalagay mo pero at least aesthetic. Okay, isa sa mga ingenious design dito sa kitchen is itong track for the electricity. So, ba usually parang isang lugar lang yung saksakan. Ito, medyo special siya kasi you can twist it out, you can pull it out, tapos pwede mo siyang ilagay sa ibang lugar. So, kung marami kang appliances na gamit, so hindi mo kailangang i-move yung appliance. Ang i-move mo is yung saksakan. Di ba? Ang galing. Also, minention ko kanina na isang problema yung corner cabinets, di ba? So, itong ilalim na to, they used the same method almost para ma-maximize yung space sa ilalim. So, if you pull this out, sasama na ding mahila yung gamit sa loob. So, hindi mo kailangan sumiksik dun sa ilalim para makuha yung mga pots and pans mo na pagkatago-tago mo. So, because of this mechanism, mas madali mo na siyang ma-organize.
Okay, on this side, this is the refrigerator na medyo mamahalin. So this is a LG 4-door refrigerator. 4-door nga ba to? Basta door-in-door refrigerator. Kasi when you knock, you will see the inside of the refrigerator. Pagpasayan nyo rin aso ko kasi pag may kumatok talaga, maingay talaga siya. So, ayan. So door-in-door siya kasi you can only open, pwede mong i-open yung isang door lang or pwede mong i-open both. So, meron din siyang door dito. And meron na rin siyang feature for ice and water. Isa pa sa mga favorite kong appliance dito itong napakagandang dishwasher na to sa ilalim. So, hindi ako naniniwala sa dishwasher dati kasi feeling ko sayang sa tubig. Pero mula nung ginamit ko to, ay, ang saya ng feeling na hindi nadudungisan ang aking mga malusot lang daliri. Ito naman pala ang aming Elba na cooktop or induction cooker. Pero kapartner niya itong aming range hood. So, maingay lang. So, kung may niluluto ka, mausok, hihigupin niya lahat ng usok. Lastly, sa kitchen area is the appliance cabinet. So, nirequest talaga namin to sa interior designer na magkaroon ng appliance cabinet para sa air fryer, sa microwave oven, sa bread maker. And ang maganda dito is you can pull it out pag kailangan mo siya. Ayan. So, same thing with the other floors. Floors talaga. Ayan. So, ito naman yung bread maker namin. Ayan. So, pag di mo siya kailangan, you just have to pull it out and close. That's about it for the kitchen. Now let's go to the next room, which is the dining area. Welcome to the dining area. Parang timang lang. Okay, so ang dining area, so as you can see, it's full of lights. Medyo maliwanag siya and cozy kasi syempre dito kayo kakain. Ang focal point ng dining area na to ay itong table na to. Same with the kitchen countertop, itong table na to ay gawa din sa sintered stone. So kahit magpatong ka ng mainit na pan, okay lang, di siya masisira and mas sturdy siya from scratches and from breakage. Okay. Also, this table, it's actually good for 4 people, pero you can extend it to accommodate up to 6 kasi na-extend to on this part. Siguro pakikita ko na lang mamaya kung paano siya may extend. Pero na-extend siya to accommodate more people. Itong chair, ito nabili lang namin to sa sa CW Home Depot sa Ortigas. What's good about this chair is nagsuswivel siya. Ayan, yun yung pinaka-favorite part ko sa chair na to. Nagsuswivel siya. Plus, of course, yung kulay niya is nag-match dun sa design. Now, if you're gonna ask me, Tito Alvin, bakit dalawa lang yung chair mo dito sa dining area mo, no? Di ba dapat 4 yan? Well, originally, the plan is to have 4 chairs. Kaso lang, kapag naglagay ng 4 chairs, medyo magiging masikip yung space. And since dalawa lang naman kami usually ang nandito, so we opted to only have 2 chairs dito sa table. Kasi kami lang naman ang gagamit. So we have additional chairs na lang dito on this side. So ayan, so pag may guest, merong mga extra chairs dyan na pwedeng gamitin para sa mga guest.
Now, part ng dining area is itong shelf storage space. So, wala lang masyadong pinag-isipang design, pero since ang motif nga ng buong condo is modern Japanese design, so yung mga design namin dyan ay more on the Japanese aesthetic. So, ayan. Ito ginawa lang namin to, pinagpagura namin gawin yan. So, more on the Japanese aesthetic siya. Pero itong mga alak na yan, galing pa yan ng Japan. And if you notice, may mga stuffed toys kami na nagkalat. Makikita niyo yan all throughout the condo. Pero ito yung collection namin. So, mahilig kami mag-travel. And kung iba, keychain, t-shirts ang kino-collect kami, umibili kami ng stuffed toy from that country. So, for example, this one, to galing to sa Japan. Ito naman, galing to ng Korea. Tapos itong little guy here, galing naman to ng Vietnam. Vietnam! Ganyan. Okay, on this side naman ng dining area, so medyo gusto namin may function pa din. So ito originally wala to sa plans ng design. As in wall na lang siya. Kaso kasi andito yung mga connections ng Wi-Fi and stuff like that. So medyo messy siyang tignan. So we opted to have a cabinet like this to cover that. So andito yun eh. So andito yung mga connections ng mga Wi-Fi and stuff like that na tinago. So, since naglagay na ka ng cabinet dyan, so might as well use that to put other things like ito mga dog stuff, ito yung mga lagay ng slippers kapag galing ka sa labas, mga alak dyan and stuff like that. Ito pwede rin pagpatungan ng mga smaller na gamit. Minsan plants ang nilalagay ko dyan eh. So, pag may bisita, so you can put the plants here para magamit yung chairs. Pero dito muna natin siya lalagay sa baba. 'Di ba? Over on this side, more storage. Again, tulad ng sabi ko kanina, ni-request talaga namin na magkaroon ng sobrang daming storage kasi mahirap na. Ba? Marami kaming gamit, marami kaming bibiling gamit in the future, so might as well have a lot of storage na nakaabang na para sa mga gamit. Ayan. Okay, so kung tinatanong nyo kung saan binili yung mga gamit, so majority ng mga items na makikita nyo ay binili sa IKEA. Like for example, itong mga pang-design, galing sa IKEA. Itong mga pots, IKEA to. Itong lights, lamp, tapos yung mga chairs. Ito ring light na to, nakita rin namin to sa IKEA, so binili na rin namin siya. But this table, we bought this from Idea Home from SM Mega Mall. Yan. So, medyo maganda yung mga furniture nila doon. So, if you're planning to furnish your house, buy new furniture, visit nyo yung Idea Home. Hindi to paid advertisement, pero maganda lang talaga yung mga furniture nila. So after the living area, so pupunta naman tayo sa hallway that leads to the living room. Pero this doubles as a walk-in closet. Paano? Later, pakikita ko sa inyo. So ito yung walk-in closet or hallway. So dito kasi nakalagay yung cabinet namin. Ayan. So ito yung mga clothes. Ayan. Tapos, sa ilalim naman is mga drawers. So, andyan yung mga damit. Ayan, drawers din to. Hidden on a fluted panel. Ito naman is yung cabinet for cleaning materials like vacuum, yoga mat, and mga bagay na hindi ganong ginagamit. Okay. So, paano siya naging walk-in closet? So, if you notice, yung kanina may pintuan dyan kanina, di ba? Meron din sa kabilang side, so you can close this door, and then, meron tayong blinds na pwede nating ibaba. So, you can do this on both sides. So, technically, may takip ka na, so pwede ka nang magpalit ng damit dito, mag-change
if you came from shower, you can do this and then change clothes. That's about it for this hallway walk-in closet. Punta tayo dito sa likod to visit the next few rooms. Let's go! So ito naman ang aming living room. So dito kami nagne-Netflix, nagpapahinga and stuff like that. So itong area na to ang ginagamit namin to rest. So after mag-work or kapag walang ginagawa, so dito lang kami and we're gonna watch movie. So yan. So itong chair na to na nakikita nyo, this chair is from IKEA as well. So hindi rin ito yung original na chair sa plans. Yung original na chair, siguro papakita ko na lang sa inyo dito sa screen. Pero hindi na kasi siya kine-carry ng IKEA. Hindi na siya kino-continue. So we have to adapt and make necessary changes sa design. So ito na yung napili naming sofa na pasok sa aesthetic ng design na pinili namin. But yeah, itong sofa, itong mga pillows, yung mga throw blankets, lahat ng galing ng IKEA. So very thankful ako sa IKEA dahil kundi dahil sa kanila, wala kaming furniture dito sa condo. Okay, next is itong TV. Itong TV, isa sa pinakamahal na binili. This is a Sony Bravia 8 TV, smart TV. So 65-inch TV. What's good about this TV is that medyo crisp yung video niya. Alam mo parang home video na yung dating ng mga pelikula. So medyo maganda yung dating ng mga movies. Pero itong TV na to, sa likod ng TV na to, storage area din tong lahat ng to. So if I will move the TV, move natin yung TV, no? Ayan. So if you move that, tapos pinrest mo ganyan, bubukas na siya to more storage. So lahat yan, storage din tong side na to. Takot na takot kaming maubusan ng storage area, kaya pinalagyan namin ng sobrang dami. Tapos ang ending, wala na kaming mailagay. Kung papansin niyo, yung pinakataas ng shelf, wala pa siyang laman. Kasi wala na kaming malagay. Pero ano yun, habang tumatagal naman, marami kayong mabibiling bagay and may isipan mo na kung ano yung mga pwede mo ilagay sa mga shelf na yan. So ayan. Yan, yung mga plants na nakikita nyo, plants pa yan as a product of my being plantito nung start ng COVID. So plants pa namin siya nung 2020 pa. So ngayon may pinaglagyan na siya ngayon. Medyo nasusunog na lang siya kasi nag-acclimate siya. Nung lumipat kami, medyo nanibago siya sa temperature and whatnot. Kaya medyo nasunog siya. Pero nonetheless, buhay pa rin naman sila. Buhay pa rin naman yung mga plants. Anong plants? Buhay pa rin yung mga plants, parang timang. Okay. Ay, ito pala. Ito, isa to sa mga sinadjust ng designer namin. So, ang tawag nila dito is WAT. W-A-T. So, proprietary item nila to. So, hindi to mabibili kung saan man. Sila mismo gumawa niyan. It's made from hardwood eh. Hindi ko lang alam kung anong klaseng hardwood. Pero it doubles as a chair. So, kung bet mong umupo, may bisita ka, pwede yung umupo. Or, pwede rin siyang table. So, kung meron kang mga drinks, meron kang food, snacks, habang nanonood ka, meron kang table. So, it comes with two different types. This square, and then meron ding rectangle. Oops, ayan. So, kung kailangan mo ng longer space for snacks and for drinks, pwede. Ngayon, hindi lang siya for utility. Pwede rin siyang pang-design kasi pwede mo siyang pagpatungin and gawing shelf. O, di ba, bongga?
Ayan. Tapos ang sabi nila sa akin, pwede rin daw tungtungan eh. So kung taas, pwede mo siyang apakan, tungtong ka pa ganyan. So marami siyang gamit kasi matibay naman yung kahoy niya. Okay, over on this side, so makikita niyo itong mga plant box na to. Sa design kasi, ang sabi ng designer sa amin is, mas maganda kung maglagay kami ng plants, since plantito nga kami, maglagay kami ng plants na visible when you enter the door. So, pagpasok mo, ito yung magiging focal point. So, itong plant box na to, hindi mo pa to, wala kami makitang ganito dito sa Pilipinas. So, binili pa namin to sa Amazon. So, pinaship namin from the States sa Amazon, papunta dito, tapos, yun yung pina-install namin. Currently, medyo Christmassy na yung design, kasi magpapasko na. IKEA din to. So, pero normally, yung mga plants namin yung nakalagay dito. Ayan. Itong curtains and yung blinds naman, contact na nung designer. Hindi ko alam kung sino eh. Siguro papost ko na lang sa screen kung sino yung supplier nung curtains and nung blinds. Pero kasi ang gusto namin is medyo clean, puti. So, ayun yung napili naming colors. Okay, so tapos ka na mag-Netflix. Tapos, inantok ka na. So, matutulog ka na. So, punta na tayo ngayon sa bedroom. Welcome to the bedroom. Dito nangyayari ang magic. Charot! Okay, so if you notice, the bed is elevated. Okay, pina-request din namin yan na i-elevate yung bed para magkaroon naman ng konting dimension. And again, for the main purpose of having more storage. Kasi nga medyo maliit yung condo eh. So, the more storage, more fun. So, itong mga to, these are cabinets or drawers. Yan. Hanggang sa dulo, drawers yan. Pati yung ilalim. Yan, drawers din yan. Now, yung ilalim ng bed, itong bed na to, naaangat yan. And then you have more storage sa ilalim. Kasi meron kami mga luggage, meron kami mga malalaking bulky items na hindi naman laging ginagamit. So, nirequest namin na i-elevate yung bed para magkaroon ng maraming storage sa ilalim. Now, over to this side, follow me. May makikitang stairs. Nakikita niyo ba yung stairs? Ayan, so may stairs dyan. Kaya, originally, ang plano dito is para siyang doggy stairs. So, may mga dogs nga kami, di ba, narinig niyo naman sa background, di ba? So, may dogs kami and ang idea is, bigyan sila ng stairs so they can come up to the bed. The problem is, hindi namin na-consider na yung height nung each step ay medyo mataas para sa kanila. So, nahihirapan silang umakyat. So, ngayon, inaangat na lang namin sila. Pero, each step is also a storage area or storage compartment. Ayan. So, ayan, nakatago yung mga ilang gamit pa. So, yung second step, up to the third step, storage area din yan. This one naman is our laundry basket from Joseph Joseph. Alam ko Amazon din to binili. So, it has two compartments. Meron siyang lid, tapos meron siyang two compartments. Ayan. So, pwede mong
decolor, sa puti, for adults, for children, and stuff like that. So, bahala ka na. Pero, ang idea dyan is, pwede mo siyang hilahin. Kung ito lang ilo-laundry mo, edi, ito lang ibibitbitin mo. So, later, mamaya pakita ko sa inyo yung laundry area. Over to this side naman, so more shelves, mga books. So, ito yung designer na yung nag-arrange ng mga libro dyan. Pero you still have more storage area over to this side. Ngayon, mapapansin nyo, ano to? Ayan. Bakit meron kang harang dyan, Tito Alvin? Dahil takot ka bang mahulog? Well, takot ako mahulog ang aso. So, binili namin to sa Shopee as a bed guard para initially, dito sa dapat. Dito nakalagay yung bed guard para hindi mahulog yung aso. Pero na-notice namin na pag dito siya nakalagay, yung isa naming dog, aakit na siya basta-basta doon sa taas ng kama. Tapos, wiwiwi. So, medyo mas mahirap maglinis. So, we decided to put it here na lang on this end para hindi siya makaakit basta-basta. Total, sa gabi lang naman siya allowed mahiga dito kasama ng pagtulog. Now, as promised, so makikita natin ngayon yung laundry area. Okay. Magulat kayo kasi malaki yung laundry area. Charot! Okay. So, this is our laundry area. Maliit lang naman siya. Pero, it's equipped with an LG front-load washer and dryer. Ayan. So, masaya din siyang gamitin tulad ng dishwasher kasi paglagay mo, laba, dry, tuyo na siya. Tutupi mo na lang. Although matagal, siguro yung buong wash and dry cycle niya aabot siya ng mga siguro roughly 3 to 4 hours, depende sa dami. Pero lalabas siya ng tuyo. Okay. Hindi ko pa alam kung anong epekto nito sa kuryente namin, kung malakas ba siya sa kuryente. Malalaman natin yan pagdating ng aming first bill. Pero yeah, meron siya mga option for cotton, mixed fabric, delicates, wool, and stuff like that. Ayan, more storage sa taas and sa ilalim. Ngayon, puntahan natin yung office. Welcome to the office. Ayan. So, itong office na to, pinalagay din namin siya kasi uso ng work from home ngayon, di ba? So, mahirap yung wala kang space para for meetings or to do your work. So, ako, personally, ginagamit ko to for our business. So, dito ko pinaprocess yung mga orders. Tapos si Jowa naman, dito siya nag-work, dito siya nag-meeting and stuff. And as usual, marami pa rin siyang storage. So here sa taas, storage yan. Over to this side, storage din to. Pati itong nasa ilalim, storage din yan. Siyempre, hindi ko papakita kasi makikita nyo yung laman ng mga storage. Now, itong desk na to. So, medyo special tong desk na to kasi it's not just a simple desk na may drawers and stuff like that. So, itong desk na to, I think it came from, it's ARK something. So, again, lagay ko na lang sa screen yung pangalan ng supplier. Pero, this is actually a standing desk. So, kung pagod ka na ang magtrabaho, kakaupo, you can actually change the height para pwede kang mag-work ng nakatayo. So, for example, like this. Ayan. So, pwede kang mag-work ng nakatayo. So, for ergonomic purposes, kung medyo strained na yung likod mo sa upo, so pwede kang tumayo and then do your work like this. And again, adjustable siya, depende sa'yo. And like that. Okay, nagpalagay na din kami ng glass
Anong tawag dito? Oh, glass board. Para sulatan ng mga stuff. Nagkamali nga sila dito actually kasi dapat isang buo to. Kaso nagkamali yung designer ng pag-purchase nung glass. Napahati niya. Kaya naging dalawa. So, kesa pagalitan namin and lalong tumagal yung process. So, sige, pwede na yan. Para may isang side para sa akin, isa para kay jowa. Okay, this lamp, galing man to sa IKEA. Ito sa mga additional na binili lang namin sa Shopee, I believe. Ayan, ito yung laptop holder. So, may laptop ako, may laptop si jowa. So, itong laptop holder, lagayan ng keyboards niya, ng laptop ko, para mas organized tignan yung table. Siguro, lagay ko na lang yung link kung saan binili sa description para meron kayong, kung gusto yung bilhin, pwede nyo bilhin through the link. Okay. Ngayon, kunya may meeting ka. Diba? May meeting ka, tapos kailangan mo ng privacy. Tulad ng walk-in closet, again, yung sliding door, pwede mong isara. And then, pwede mong ibaba yung blinds. Like this. Oops, hindi siya pantay. Pwede mong ibaba yung blinds like this. Ayan. Ngayon, meron ka ng privacy for your meetings. So at least kung may meeting si jowa, takbaba to, alam ko meron siyang meeting na hindi ko kailangan mag-ingay. Bawal akong mag-ingay. Stuff like that. Now, originally, itong wall na to, bare to. As in, bakante lang siya. So since bakante siya, we've decided to put our dog portraits dito sa wall na to para hindi naman siya bland, hindi naman siya bare. So ayan, yung mga aso namin, si London, si Sydney, sumalangit tawa, and si Athens, yung tulog doon kanina, and yung tahol ng tahol kanina pa, si Mayor. So yan yung mga dogs namin. So ngayon, nagtataka kayo, Tito Alvin, saan kayo naliligo? Let's go. So, lusutan lang yan from the office, babalik tayo dito sa dining room. Ngayon, babalik tayo sa may walk-in closet. Kung saan nagtatago ang aming CR. Welcome to the bathroom! Ayan, so itong CR na to, medyo simple naman, hindi na ganun pinag-ihipan masyado, pero isa sa mga dream ko kasi before is ang bathtub. So ayan, so meron kaming bathtub dito. Hindi ko pa siya nagagamit as a bathtub, pero soon, baka magamit ko siya sa bathtub. And then, yung design nito is more on medyo manly side. Ang kulay niya, ang aesthetic niya is more on the black, dark gray color. Kaya yung mga fixture, lahat yan black. Okay? Ito, binili pa to sa Shopee black. Tsaka ito, binili to sa Shopee. Medyo special tong shower head na to kasi yung usual na shower head, maiksi. Maiksi yung rod. So, we have to look for a longer rod para may space kami for the bathtub. Pero, ang pinakamahirap i-source or hanapin sa lugar na to, sa CR na to, ay itong Sento na water heater. Bakit kanyo? Pag nag-search kayo ng water heater sa Shopee or sa mga stores, laging kulay puti. Kulay puti or kulay combination ng black and white. Eh gusto namin pure black. Kasi nga, black yung theme ng CR. So buti na lang nakakita kami ng ganitong water heater sa Facebook Marketplace. Brand new naman siya, so we were able to source it through Facebook Marketplace and have it installed dito sa CR. Ayan. Ngayon, kung tatanungin nyo, itong toilet bowl ay
yan talaga yung toilet bowl ng unit, hindi namin pinalitan yan. Pero may nilagay lang kami bago. So, if you notice, meron siyang parang knob dito. Nakikita nyo ba? Ito. So, medyo para siyang Japanese style na bidet. So, wala na kami ng bidet na may cord. So, yan na yung bidet. So, pag upo mo, meron siyang, ito-turn mo lang siya, tapos may lalabas siyang bidet. Taray! Pero ang maganda doon, hindi siya electric. Hindi kailangan ng kuryente. So, hindi ko lang parang ginagawa yun. Basta pag binub mong ganyan, may para sa waput, meron para sa kifi. So, depende kung sino uupo, pero hindi niya kailangan ng kuryente to function. So, magandang idea yan. The sink, and then itong faucet, galing din to sa CW Ortigas, sa Home Depot. And then, yung countertop naman is the same countertop used sa kitchen para magta-tie up siya. More storage, ayan, sa taas. And more storage sa baba. Ay, bubukas. Ayan. Ngayon, wala kaming gustong palampasin. Kahit yung pinakailalim nito, meron din yung parang storage area. So here, meron dyang hook. Kung saan pwede mong ilagay yung mga mops, yung mga mahahabang walis, pwede mong ilagay dyan sa ilalim. So hindi siya nakakalat. Bago ko nga pala makalimutan, so meron din balcony yung unit namin. So, samahan niyo ako dito. So, this is our balcony. Hindi rin ganito itsura nito. So, DIY na lang din namin halos lahat ng nakikita niyo dito sa balcony. For example, itong floor na to, kami na lang nag-install nito. So, binili namin to sa IKEA. Tapos, kami na lang yung nagtagpi-tagpi para maging ganyan ang itsura niya. And then, these stones naman, binili din namin to sa Shopee. Bumili na lang kami pagkarami-raming bato. Tapos nilagay namin dyan para medyo may contrast naman siya from the wood. Over to this side, ito yung lalagyan ng mga plants. Meron pa mga plants na incoming eh. So, hindi pa ito yung lahat ng plants. So, mapupuno pa yun ng mga plants. And then, yung mga chairs and tables. So, kung gusto mong magkape sa umaga, gusto mong pagmuni-muni sa gabi, so you can sit here, drink some coffee, enjoy the view, and ito galing din to sa IKEA. Ito, funny story about this table, itong table na to. Doon sa showroom ng IKEA, itong table na to nakalagay, temporarily sold out. So, ba may mga sticker yon? Nung chinek namin yung loob ng sticker, nakita namin kung saan sa warehouse nakalagay. So, nagbaka sakali kami. Pagpunta namin doon, available. Andun pa siya. So, hindi ko alam kung bakit nila nilagyan ng temporarily sold out. Pero anyway, nabili naman namin siya sa IKEA. And I think this is one of the best buys din namin sa IKEA kasi save space, nagsisave siya ng space. So, pag kailangan mo, tayo mo lang siya. Pero pag di mo kailangan, just fold it out. And you have more space over here. Now, going back here sa ating living room area, so nung nakita nyo yung buong room, napansin nyo na
medyo madaming lights, maraming lights na naka-install and stuff like that. So all of those lights are controlled by a smart switch. So wala na siya nung pinipindot-pindot na naka-usli. So lahat yan ay pipindutin mo lang, tapos magre-react na yung light. What's good about this is that pwede mo siyang ikabit kay Alexa or kay Echo kung meron kayong ganung klaseng device, which we have. So pwede mo kontrolin yung lights via voice command. So for example, if I'm gonna turn off the light here, pwede ko sabihin, Echo, turn off dining area. Echo, turn on dining area. Matik. So, gawain ng tamad. So, even though this is a Japanese-inspired condo, so we want to maintain the modern aspect of it by using modern furniture and then smart technology like this, yung mga smart doors, mga door locks, and stuff like that. Para naman maging conducive ang living. And that's about it sa ating condo tour. So kung nagustuhan nyo ang episode na ito, feel free to share it with your friends and family and use the hashtag PrettyPettyThePodcast. If you have questions about sa appliances, sa mga furniture, sa mga anik-anik na nakita nyo dito sa loob ng condo, feel free to message me para mabigyan ko kayo ng insight kung saan siya binili at kung magkano siya binili. Now, if you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at PrettyPettyThePodcast@gmail.com. So siguro nagtataka kayo kung magkano ang total na ginastos sa lahat, from the design to the building of the unit, to the appliances, to the furniture, and to the design, and mga anik-anik dyan. Well, ang total na ginastos dito ay